Hello mga ka-solar. So sa video ngayon is i-discuss ko yung connection ng solar setup ko. Tsaka yung model ng solar ko is Solis 6 kilowatt on grid, on and off grid na inverter. So i-discuss ko yung connection niya dito sa ilalim papunta dun sa breaker. So ito ka-solar yung loob ng Solis hybrid on and off grid ko. Meron tayong tatlong connection dyan, which is yung isa, yung sa gen, hindi ko ginamit. So, dito yung gen or generator. Dito naman, yung tatlo na to is, ito yung backup. And then, yung last na tatlo is, ito yung gen port. Sorry, ito pala yung grid port. Grid port, backup, tsaka gen port. So, yung gen port hindi ko ginamit. So, mag-start ako dito sa grid port. And bago yan, punta muna tayo dito sa breaker ko. Ito yung DC side. Yung dalawang breaker na to is 20 amperes yung rating. And then, galing to sa dalawang string na solar panel na tig-apat na 610 watts na capacity. And then, ito naman yung SPD niya. Ito naman yung connection ng breaker papunta dun sa grid port. At ito naman yung breaker na papunta dun sa backup port. So, yung naging rule of thumb ko dito is basta galing sa inverter, dito ako sa ilalim magko-connect, magtatap. Basta galing sa inverter. Tulad nito, yung DC ko, mula dun sa solar panel, dito yung gagaling. And then papunta sa inverter, dito yung magtatap. Papunta dito sa PV input. Ganon din sa AC side. Lahat ng bottom portion ng DC MCB, which is yung current, yung rating ko is 32 amperes. Lahat yun from grid port at saka backup port sa ilalim. So start tayo dito sa grid port. Sa grid port, yung sa taas is mayroon diyang connection na mula dun sa main breaker namin. Tapos, yung main breaker, mayroon dito nagparallel na papunta dito sa ATS. Yung sa ATS is yung grid port niya or yung galing sa grid is dito sa 1 nakalagay or sa normal, yung ibang ATS normal side. And then, mayroon ding nakaparallel na papunta dito sa SPD ng AC. So, overall, tatlo yung nakaparallel dito sa taas ng AC breaker na galing, na papuntang grid port. So, ito, yung sa ilalim, is papunta yan dito sa grid port. Ito yun. Yan, ito. So, tatlo siya. Dahil yung isa dito is ground. And then, yung dalawang live wire yung DO kasi namin is L1, L2 o live 1, live 2. Yung dalawang live wire is pumasok muna dito sa tawag nito, ferritic core ata tawag ito, or magnetic core or iron core. So ano to, protection to para sa IMF or tsaka iba pang mga radio frequency interference. So medyo malalim na science na yun. Pero dito yan dadaan. So pwede namang hindi daan dito. Yun nga lang maapektuhan lang yung mararamdaman nyo lang medyo may tawag ito, may ingay daw na mangyayari. Pero hindi naman may sira yung inverter nyo pag hindi nyo ginamit to. Pero sa case ko ginamit ko. So yun. Then punta naman tayo sa backup. So sa backup side naman, ito, yung backup side sa ilalim papunta yan sa backup port. Ito yun. Ito yung backup port. Papunta yan. And then, balik tayo dito sa breaker. So, since ito papunta sa backup port, yung taas nito is papunta naman sa reserve side ng automatic transfer switch.
So sa ATS ko is number 2 yung reserve side. Ito number 2. Ingat lang dito kasi live na yan eh. And then may nakaparallel na papunta dito sa SPD. So yun guys, yun lang yung balik mga pala tayo dito sa ATS. And then yung output naman ng ATS is papunta na to sa mga sa load nyo. So depende sa inyo kung may main breaker kayo na papunta sa load or iparallel nyo na lang lahat doon sa mga branches. So sa case ko kasi is hindi na ako gumamit ng main breaker. Yung main breaker ko is isa lang galing sa grid, pero yung load na galing sa ATS combined ng solar is sa branch na ako tsaka nagparallel na ako. Pinarallel ko na lang lahat doon. Hindi na ako gumamit pa ng main breaker na galing sa ATS. Okay, so yun lang guys sa AC side ng solar setup ko. Punta naman tayo sa DC side. So sa DC side na run through ko na rin kayo, pero explain ko lang ulit. So ito, yung hindi ko naman tandaan kung MPPT1 yan or MPPT2. Pero itong dalawa na yan is yung sa taas niya, galing yan sa solar panel. Dalawang string. Per string, 4 na 610 watts solar panel. And then nakaparallel yung SPD connection. Lahat to guys na SPD, yung sa output ng SPD, nakaparallel yan lahat. Pati dito sa AC. Yung pinaka-out nito is ito na, isang wire lang. Kita nyo yung red. Yun na yung pinaka-out niya, papunta dun sa ground rod. So, nakaparallel yung lahat. So, depende na sa connection. Basta nakaparallel yung lahat. So, yun. Dito sa DC, papunta yan sa dito. PB1 tsaka PB2. So, make sure nyo lang na dapat hindi kayong magkakamali sa polarity. Gamitan nyo ng tester para kahit may color coding, hindi pa rin kayong magkakamali. Kasi kahit may color coding, baka baliktad din naman yung ginamit nyo o yung pagkabit nyo ng MC4. Kaya, make sure nyo lang talaga na hindi kayong magkakamali sa polarity pag nasa DC side na. Okay, yun lang naman. At saka yun na pa pala, may battery pa pala. Yung sa battery, so ito yung battery ko, CST Energy, 51.2 volts, 324 ampere hour. Mayroon na siyang kasamang cable na 1.5 meters, tsaka 35 mm squared yung size, or 2 AWG. And then, mayroon siyang button. May vlog na rin ako paano yung naging settings ko dito. Pero yung button na to is function na naman ito para mag-activate yung display. Pero yung button, kahit naka-off yan, may voltahe pa rin. Kaya ingat lang dito guys na hindi ma-short. Kaya kailangan gamitan talaga ng breaker or MCCB. So from battery, papunta dito sa MCCB. Supposed to be, yung rule of thumb ko sa ilalim dapat yung lahat ng papuntang inverter. Pero dito sa MCCB, dahil kapos yung 1.5, hindi na yan kasya din sa taas. Dito na ako nag-tap sa ilalim. Anyway, yung MCCB is bidirectional naman to. Kahit saan mo yun ikabit. Either baba or ilalim. As long na hindi ka magkakamali sa polarity. Pag positive sa left side, positive din yung sa taas. Pag negative naman sa bottom right side, negative naman sa taas na yung right side. So, yun guys, galing to battery, dadaan sa MCCB, tsaka yung papuntang breaker yun. Papuntang inverter pala. Dito, hanggang dito yun. Dito yun papasok at ito na yun. So, by the way, undersize yung cable ko 25 mm squared lang to. Kaya, papalitan ko pa to pag nakahanap ako ng 35 mm squared. So, dito yan. So, kailangan talaga ng MCCB para mayroon kayong control kung gusto nyong i-off. At magkakaroon, at magtitrip yung breaker pag nagkaroon ng shortage or nagkaroon ng short circuit. So, yun lang guys sa DC. Punta naman tayo sa communication.
ng battery. So sa communication ng battery, depende yan sa brand ng inverter nyo. So yung brand ng battery. Yung brand ng battery ko is CST. Tsaka yung inverter ko is Solis. Pag CST yung battery, tsaka Solis yung inverter, dapat nasa CAN port yung communication cable ng battery at papunta dito sa BMS. So may BMS na nakalagay dyan, hindi lang kita kasi madilim eh. So yun. And then kayo na lang bahala mag-settings. Tingnan nyo lang yung isa kong video na in-upload about sa settings. So yun. And then yung sa CT sensor naman. Yung sa CT sensor, dito sa ilalim, meron dyan, CT. Diyan ilalagay yung CT sensor. So yung CT sensor guys, medyo maiksi siya. Parang 2 meters lang ata. Kaya pinutol ko, nagdugtong ako ng speaker wire. And then yung CT sensor na yan, although naka-specify naman dun sa data o sa manual na dapat daw black or white dito, basta ganun. Pero hindi ko na finalo. At nag-clip ako dito ko kinlip yung CT sensor ko dito sa main papunta dito sa grid. So dito lang ako nag-clip. And then nung chinek ko yung arrow, pag nakikita nyo na ganito yung arrow papunta sa grid, so ibig sabihin mali. Ibig sabihin tama pala yung yung connection ng CT sensor nyo. Pero pag baliktad, halimbawa pag yung arrow is papunta doon sa inverter, so baliktarin nyo lang to. So mabilis na naman to ibaliktarin eh. Pindutin nyo lang, parang may pin ka dito, pindutin, tapos luluwag na to. Yung baliktarin nyo ng dalawang wire ng CT sensor. So yun na naman guys yung connection. And then sa next video ko is gagawa ko ng diagram mismo para makita nyo talaga yung yung naging wiring ko dito. Kasi ngayon is actual eh. Hindi ko pa na-prepare. Although may na-preparation na rin ako, pero hindi ko pa na-prepare yung pang vlog ko para sa diagram ng solar setup ko. Okay guys, so abangan nyo na lang. Baka sa susunod na linggo ko pa yun i-upload yung para dito sa diagram ng solar setup ko. Okay, yun lang sa video na to, and salamat sa panonood. Kita-kits na lang tayo sa mga susunod na video. Paalam guys, bye!